Isa po mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. Parang ang daming tao, tapos ang konti lang nung sumagot. Isa mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Ayan. Ayan, dami palang tao. Pero pwede po ba tayong lahat ay tumayo sa mga oras na ito? At tayo po'y mananalangin muna sa Panginoon bago tayo magsimula sa ating gawain. Sige po, yuko po tayong lahat at tayo mananalangin. Yes Lord, marami pong salamat o Diyos sa hapon na ito. Purihin ka at sambahin Panginoon gamit ang aming mga labi, ang aming mga puso at isipan Panginoon. Lord, yung bawat isa sa amin narito, Panginoon, upang makinig ng inyong mga salita. Maraming salamat Lord sa isang panibagong araw na ibinigay niyo po para sa amin na nagkatipon-tipon kami, Lord, sa lugar na ito para sa ikapupuri ng iyong pangalan. Maraming salamat Lord dahil sa nagdaang isang linggo, ni minsan Panginoon na hindi namin naranasan na pinabayaan mo kami o iniwan mo kami. Agus Lord, lalo naming naramdaman na mahal mo kami sa aming mga buhay. Lord, sa hapon na ito, hayaan mo na mag-focus yung bawat isa sa lahat po na mapapakinggan namin. Hayaan mo na ituon lang muna namin ang aming mata, ang aming mga puso sa inyo lamang habang kami nakikinig ng inyong mga salita. Thank you God sa pribilehiyo na ito na ibinigay mo po para sa amin, sa akin, Panginoon, para magamit mo na daluyan ng inyong mga salita ngayong hapon na ito. Hayaan mo Lord na yung mga labi ko, pawang mga salita mo lamang yung mamutawi dito Panginoon. And Lord, sa lahat mo na mga nakikinig, hayaan mo Lord God na maging empty rin sila kung saan yung mga salita mo, yung magpupuno sa kanilang mga puso. Maraming salamat o Diyos at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Sige po. Okay, ayan. Dami po natin pala paghapon, no? Pero, ayan, attendance check muna. Sino po dito yung mga nakakain ng ginataang bilo-bilo nung Friday? Taas ang kamay. Wala, parang wala. Hindi ba nagkaridad sa inyo dito sa loob ng Baseco? Walang nakakain ng ginataang bilo-bilo, yung ginataang mais, o kaya yung ginataang munggo. Di ba? Wala. Wala talaga. Di ba? Sikat na sikat ang ginataang bilo-bilo tuwing Good Friday. Kasi nga yun yung hinahain sa bawat isa kapag nagkakaridad. Amen po ba? Ayan. So ngayon, sige next po yung ating slide. So nandito po tayo ngayon sa panghuling linggo natin sa ating topic series na kung saan tinatawag na... Ay, wait lang daw. So, yun nga. So, magkamustahan muna tayo guys. Kamusta ang bawat isa? Lalo pa ngayon ay Easter Sunday. Katulad ng sinabi ng ating MC kanina, no? Sana yung bawat isa sa atin ay masayang-masaya dahil another linggo na naman ang binigay sa atin. Ito nga, katulad ng sinasabi sa atin kanina, nandito na po tayo sa panghuli ng linggo ng ating Marso. At ito po, nandito pa rin tayo sa ating topic series na tinatawag na Embracing a New Life. Pag sinabi kasing embracing, talagang willingly ginagawa mo ang isang bagay. So, pag sinabing embracing a new life, willing ka na i-embrace yung panibagong buhay mo sa Panginoon. Ganun po yung sinasabi sa atin ngayong Marso na ito. At ito po yung ating main text. Basahin po nating lahat. Sa Ephesians 4:17-24, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ng kanilang iniisip. Next po. At wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. So dito pinapagalitan kasi ni Pablo mga taga-Epeso. Sige, next po. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Sa verse 20, sabi po dito, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Then next, ito po, hinighlight ko po siya kasi sinasabi sa atin dito rin na iwan na ninyo ang dati nyong pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Sa 23 and 24, sabi dito, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Purihin po ang salita ng Panginoon. Dito pinapakita sa atin na talagang yung way ng pagsasalita na ni Paul
dun sa mga taga-Epeso ay talagang binabalaan ko kayo sa pangalan ni Lord. Kasi nga, imbis na hubarin na nila yung dating pamumuhay, parang may nakikita pa siya na talagang ini-embrace pa rin yung old life. Kaya nga ngayong Marso, talagang binibigyan ng emphasis ni Pastor na binigyan na talagang ngayong Marso na dapat nating i-embrace yung new life na meron tayo nung nakilala na natin ng Lord sa ating buhay. Amen po ba? So recap po muna tayo bago tayo magpalaot pa sa lahat po ng mga pag-uusapan natin. Unang-una, nung week 1, tinapik po ni Pastor yung about sa new connection. Ano ba yung naging bagong connection natin kay Lord? Simula na nakilala natin siya. Week 2, new citizenship, heavenly expectations. Tinapik po yan ni Pastor Tina. Then last week, new family. Tinapik din po yan ni Pastor Benji. Then ngayon po, ito po ang pag-uusapan natin. New purpose. Sabay-sabay po natin sabihin, new purpose. Kaya ang title po natin for today, ito po. New life equals new purpose. Ayan, ano ba kasi ang purpose na yan? Next po, isa pa. Ang purpose, ang sabi dito, the reason for which something exists or is done, made, used, etc. An intended or desired result, end, aim, and goal. Ayan. So ngayon na nagkaroon tayo ng panibagong buhay sa Panginoon at ine-embrace talaga natin yun yung kailangan nating gawin, i-embrace natin yung panibagong buhay sa Panginoon, kailangan magkaroon daw tayo ng panibagong layunin sa ating buhay. Yun yung kailangan natin pag-usapan sa mga oras na ito. And next po, sino po nakakaalam ng 2002 movie na Catch Me If You Can? May nakakaalam po ba? May nakapanood na? Wala po. So ito po kasing Catch Me If You Can, pinagbidaan nga po siya ni Leonardo DiCaprio, si Jack sa Titanic, and si Tom Hanks. Ang nangyari po dyan, ito pong movie na to is based sa totoong buhay. So, next po. Ang pinakabida dyan si Leonardo nga at siya si Frank Abagnale. Yan. Ang nangyari po kasi dyan, si Frank Abagnale, isa po siyang dakilang, next po, isa siyang dakilang fraudster. Kumbaga, mahilig siya manloko ng tao. Ang nangyari dyan sa movie, kung napanood nyo na, nangyari dyan na naging piloto siya, naging doktor, naging attorney, at ang dami niya nilokong mga tao para maraming pera. Nung naging piloto nga siya, sa movie na yan, pinegi niya yung mga cheque. Yung mga cheque para mag-cash out siya ng mag-cash out ng mga payroll accounts. So, ang dami niyang na-cash out nun before pa siya mahuli ng FBI na kung saan si Tom Hanks yun. Ayan. So, si Carl Hanratty, siya si Tom Hanks doon, yun yung FBI agent na tumugi sa kanya. At ang nangyari, syempre, nung nahuli na siya, nakita kasi ni Carl yung galing niya sa panloloko. Kaya ang nangyari, mula dun sa pagiging manloloko, ang nangyari, next, naging anti-fraud siya. Kinuha siya ng FBI para makita kung ano yung mga peking mga cheque. Isipin nyo yung series of events na nangyari sa buhay niya. Turning point ng buhay niya from pagiging manloloko. Ngayon, nanguhuli siya ng mga nanloloko ng cheque. New life, new purpose. May bago na siyang layunin. Kung ang layunin niya dati, manloko ng tao, ngayon siya na yung humuhuli dun sa mga nanloloko. At meron din pong isang tao sa Bible na nangyari din na ganyan. Nagkaroon din po ng turning point ang kanyang buhay na masasabi natin kilala talaga natin. At siya po ay si Paul, si Pablo. Alam naman po natin ang kanyang istorya kung saan, next po, siya ay dating si Saulo na naging si Pablo. Before pa niya makilala si Lord, siya si Saulo eh. Diba? Siya yung taga-usig ng mga Kristiyano. Kapag nakita ikaw ay Kristiyano, gagawa siya ng paraan para ipapatay ka. Diba? Pero nangyari na na-enkwentro niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Na-enkwentro niya ang Panginoon, papunta na siya ng Damasco. At sa pagiging persecutor niya, next, from pagiging persecutor, naging apostle siya. Biruin mo, ikaw yung taga-usig ng mga Kristiyano noon. Ngayon, ikaw na yung naghahayag ng salita ng Diyos para sa kanila. Amen? So,
new purpose. Diba? Nagkaroon siya ng panibagong buhay at nagkaroon siya ng panibagong purpose sa kanyang buhay. Basahin natin kung ano ba yung ginagawa niya. Diba? Sa Acts 22 verse 4, inusig ko at pinapapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagahapos ko sila at pinabilanggo, maging lalaki man o maging babae. So wala siyang sinisino. Babae ka man o lalaki, kapag alam niyang Kristiyano ka, inuusig niya at pinapapatay. So paano kaya this time, dumating si Saulo dito sa loob ng ating simbahan. Sino kaya ang mga magsasabi na sila ay Kristiyano? Wala, isa lang. Diba? Isa lang ang nagsabi na siya ay Kristiyano. So okay lang sa iba na hindi nila hindi nila tanggapin na sila ay Kristiyano. Okay lang ngayon. Diba kasi mamamatay ka di ba? So wala po tayong magagawa sa ganun. Pero ito po yung pinakatanong ngayong hapon na ito. What is our new purpose in life as a Christian? Ano nga ba yung purpose natin? Ano ba yung layunin natin ngayon bilang isang Kristiyano? Sa buhay natin bilang isang Kristiyano, meron tayong panibagong layunin syempre. Isipin mo na lang, alalahanin mo yung dating ikaw. Mula nung hindi mo pa nakikilala si Lord, hanggang sa ngayon na nakilala mo na si Lord. May malaking pagbabago, tama po ba? So ngayon, na nakita mo na may malaking pagbabago, alam mo rin dapat sa sarili mo na meron kang panibagong layunin sa buhay mo na kailangan mong gawin. Sabi dito, pwede kasing alam mo na may purpose sa iyo ang Lord. Pwede mong sabihin na may calling ang Lord sa iyo pagdating sa mga ganitong bagay. Pero kadalasan wala kasi tayong idea kung ano talaga yung purpose na yun at kung ano yung calling na yun na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya naman sa mga oras na ito, syempre, yun yung pag-uusapan natin. Sa hapon na ito, meron po tayong 5 pag-uusapan pagdating dyan sa bagay na yan. At syempre, dun sa 5 yun, sana ito po yung 5 bagay na kailangan nating gawin para sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Unang-una po is to worship. Ayan. So, para sa ating verse, sabi dito sa Psalm 63 verse 4, I will praise you as long as I live, and in your name, I will lift up my hands. Hindi po sinabi dyan na I will praise you kapag gusto ko lang. Tama po ba? Hindi po dyan sinabi na I will praise you kapag available na ako. Pero sinabi po dyan sa atin ng Panginoon, I will praise you as long as I live. Ibig sabihin lang din nun, habang nabubuhay ka, kailangan mo magpuri sa Panginoon. You need to worship Him. Amen? Amen. So, ano ba yung worship na yan? Kanina ko pa sinasabi. So, next po. Sabi dito, worship is the feeling or expression of reverence and adoration for a deity. So, sabi dito, then, worship is a declaration that God is in the midst of all that is happening in our world today. Kapag nag-worship tayo, kampante ka na kahit na anong nangyayari sa paligid na meron ka, sa community na kinabibilangan mo, sa circle of friends na kinabibilangan mo, sa family na meron ka, kampante ka na ang Diyos ay nasa inyong kalagitnaan. Amen? And syempre, ang worship kasi isang powerful weapon. Napakalakas na sandata daw talaga nito na pumupuksan ng anumang kasinungalingan tungkol sa Diyos. Na talagang kapag sinabi kasing kasinungalingan patungkol sa Diyos, akala natin na hindi control ng Diyos ang lahat, o kaya walang kakayahan ng Diyos sa buhay natin. Pero ang totoo, lahat ng nangyayari sa buhay natin ay talagang kontrolado ng Panginoon. At kung ano man, kung nasan mang situation ka ng buhay mo, alam ko na kontrolado ng Panginoon kung nasan ka man ngayon. Amen? Amen. So ngayon, pag-uusapan natin, why should we worship? Why should we worship God? Isa ito sa pinakamalaking tanong na meron tayo ngayon. Bakit nga ba natin kailangang papurihan, sambahin ng Panginoon sa ating buhay? Diba? Kasi, next po, because He is worthy. Wala nang ibang tanging sagot dahil nga siya ay karapat-dapat sa ating pagpupuri. Karapat-dapat siya sa ating pagsamba. Sabi dito, worship and prayer, worship and prayer are not a guarantee that our problems and situation will change immediately. But it will definitely help change and direct our hearts and perspective in life towards God. Ibig sabihin lang din nun, hindi kasi garantisado na kapag nag-worship tayo, lahat ng mga problema natin mawawala. Hindi po yun ganun. Pero magbabago yung pananaw natin dun sa sitwasyon na kinabibilangan natin. Yun po yung sinasabi natin sa atin
about sa worship. Being able to worship is also a blessing because it gives us comfort for our present and hope for our future. Kumbaga, ang worship na ginagawa natin pagdating sa Lord, ito po yung nagbibigay sa atin ng kapanatagan ng loob na itong nangyayari sa atin sa present at yung mangyayari sa atin sa ating mga future. Amen? So ngayon, sinasabi sa atin dito, above all, kaya nga ang sinabi sa atin yan, because He is worthy. God is worthy of our worship. We will face different seasons in our lives and that is normal. In fact, what is normal could change. Just as how we are seeing right now, but God's lordship, love, mercy, and faithfulness will not. Lahat ng mga bagay sa mundong ito pwedeng magbago. Pero ang Panginoon, hinding-hindi yan magbabago sa ating mga buhay. Kaya kailangan natin siyang purihin at sambahin. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord sa mga oras na ito. Ayan. So, syempre, pakinext po sa ating verse. Syempre, ang Diyos ay Espiritu. Diba? Kaya naman, kailangan ang ginagawa nating pagsamba ay sa Espiritu at sa katotohanan. Kailangan pagdating sa pagpupuri natin sa Panginoon, totoong-totoo tayo sa Kanya. Wala tayong tinatago. Kahit na alam niya ang lahat, wala tayong maitatago sa Kanya. Pero ito po kasi ang mahirap pagdating sa mga Kristiyano. Minsan po kasi namimili po tayo kung sino lang po yung pakikinggan natin, sino po yung, kapag si ganito yung worship leader, magtataas ng kamay yan, kakanta ng maigi yan. Pero kapag si ganito, ganito lang yan. Ang ganda nung kanta, pumapalakpak ang lahat, pero ikaw nakaganong ka lang. Kasi si ganito yung worship leader. Nakukuha po natin. Pag si ganito yung preacher, hindi makikinig yan. Nakaganon lang yan. Hindi makikinig yan. Yung absent-minded yan. Pero kapag si ganito, hindi pa natatapos yung sentence, amen agad. Diba? So, ano bang implication nun sa ating buhay? Yung mga worship leaders, yung mga tumatayo po dito sa harapan, ginagawa nila po yung part nila to worship God. Sino po ang talo? Kapag ikaw, hindi ka nakikiayon sa ginagawa nila. Hindi ka kumakanta kapag si ganito yung worship leader. Hindi ka nakikinig kapag si ganito yung preacher. Sino po ang talo? Siyempre yung nakikinig at yun nandun po sa baba. We are doing this all for the glory of God. Kaya kapag ikaw hindi ka nakikinig, hindi mo ginagawa yung part mo bilang isang worshiper, ikaw din po yung talo. Amen po ba? Kaya anything na nangyayari dito sa harapan, pumiyok man yung kumakanta, mapaos man yung nagsasalita dito, still dapat nakikinig ka at sumasamba ka sa Panginoon. Amen po ba? Ganun po dapat tayo, hindi dapat tayo namimili. Namimili na kung saan, kapag si ganito magaling kasi yan eh. Kaya papalakpak ako. Kaya magpupuri ako kay Lord. Kasi maganda yung boses niya. Kasi ganito. Kasi magaling siya mag-preach. Pero hindi dapat po ganun yung true worship. Na kahit na sino yung nag-i-speak dito, kahit sino yung nagli-lead ng worship dito, still you are doing your part. Kasi it is our duty and responsibility na purihin ang Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord sa mga oras na ito. Next po. Next point po natin is about fellowship. Yan. Fellowship means, paki-next po, friendly association, especially with people who share one's interest. Sino po dito yung mga part ng mga mosang group? Yung mga part ng mga chismosa na grupo na kung saan hindi word of God yung pinag-uusapan pero buhay ng ibang tao. Siyempre wala na mga amo na chismosa sila, di ba? Pero iba po yun. Hindi po yun fellowship ha. Baka kasi isipin ng iba, porket mga Kristiyano kaya tapos okay lang magchismisan. Hindi po yun ganun. Tapos ibang tao naman yung pinag-uusapan. Ang fellowship po, ginagawa po yan ng lahat ng mga Kristiyano to share the Word of God. Nagpapalakasan dapat dun sa loob. Diba? So ngayon, para sa ating verse, paki-next po. Hebrews 10:24-25, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, ayan, as some are in habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So ngayon, pag-uusapan natin. Next, why is Christian fellowship important? Okay, next po. Ayan, why is Christian fellowship important? Nang una po sa lahat,
kung bakit importante po siya, paki-next po. Ayan, fellowship gives us a picture of God. Ayan, kapag dating po pala sa fellowship, binibigyan tayo ng picture na kapag tayo ay nabuo as a fellowship, we are the body of Christ. Amen po ba? So sino po dito yung para mas mabigyan po kayo ng mas malinaw na picture, sino po dito yung marunong magluto o mag-bake? Wala? Wala. Marunong mag-bake, no? Ayun, meron po sa likod. So ngayon, papakita ko po sa inyo. Ito po kasi, ito yung mga ingredients kung paano po gumawa ng cake. Ayan. Let's say for example, si Kuya Ian yung, Kuya Ian, anong gusto mo dyan? Ano ka dyan? Ikaw yung itlog, oh. Yan, si Kuya Ian daw yung itlog. Si Francis, ikaw na lang yung harina. Okay. Jane, ikaw na lang yung asin. Okay, ikaw yung asin. Kayo po yung vanilla. Tapos, si Tatay Jerry yung asukal. Ayan. Tingin niyo po ba kapag si Tatay Jerry lang saka si Kuya Ian yung magkasama, makakabuo po siya ng cake? Ay, leche plan. Leche plan yata yung labas nun, no? Kapag asukal lang yata saka itlog. Kapag si Jane at si Francis yung magkasama, harina lang saka asin. Wala lang, di ba nagsama lang yung harina saka asin, hindi tayo makakabuo ng isang cake. Ito po kasi yung ingredients ng lahat ng cake eh. So ano pong ibig sabihin nun? Bawat isa po sa atin ay mahalaga. Magkakaiba man po tayo, pero kapag pinagsama-sama po tayo, makakabuo po tayo ng isang harmonious relationship. Amen? At yun po yung body of Christ. Tayo po yun eh. Kaya tingnan nyo, kapag si Kuya Ian lang, sa si Tatay Jerry, hindi makakabuo ng cake yun. Iba yung kakalabasan. Kasi nga, dapat sama-sama tayo lahat. Yun po yung ibig sabihin ng fellowship. So, sabi po dito sa ating verse, paki-next po, for just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. So, hindi naman magkaparehas yung function ng itlog sa kaasukal. Hindi naman pwede yun. So, in Christ, we, though many, form one body, and each members belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. Magkakaiba po talaga tayo ng gifts. Kaya dapat, hindi po tayo nagsasarili. Kumbaga, dapat tayong lahat ay magkakasama palagi. Amen? Nakukuha po, yun po yung ibig sabihin ng fellowship. So, next po. Pangalawa, fellowship makes us stronger. So, ayan, sinasabi sa atin dito, fellowship provides us with strength. Being with other believers gives us the chance to learn and grow in our faith. So, it demonstrates to us why we believe, and sometimes it is the excellent food for our souls. So, tayong lahat, dapat talaga napapalakasan tayo. So, yung mga katabi mo, yung mga ka-light group mo, yung mga kasama mo dito sa church, sila dapat yung nagpapalakas sa'yo. Sabi dito sa verse natin, sa Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Magpalakasan tayo. Diba? Yun palaging ginagawa natin as Christians. So ayan, yun po yung sinasabi sa atin patungkol doon. And then next, ano pa po ba yung importance ng fellowship? Fellowship provides encouragement. Parang ganun lang din po yun. It makes us stronger. Pero minsan kasi, darating ka sa point ng buhay mo na para bang nandun ka na, lugmok ka na. Darating ka sa point ng buhay mo na ang daming problema sa trabaho, sa pamilya, sa pera, at yun yung dadali sa'yo para mawala ka sa iyong paglilingkod. Pero dahil nga meron tayong fellowship, ito po yung ginagamit para mag-encourage, magpapalasan tayo sa isa't isa. Diba? Isipin mo na lang kapag ikaw, nandun ka sa point ng buhay mo, nandun ka sa lowest point ng buhay mo na give up ka na, ayaw mo na mag-serve kay Lord. Pero dahil nandun ka sa isang fellowship, napapalakas yung loob mo at talagang tumatatag ka ulit. Amen po ba? Sabi dito sa ating verse, Hebrews 10:24, and let us consider how we may spare one another on toward love and good deeds. Para mas maintindihan po natin, ito po yung Tagalog version. Sabi dito, isialang-alang natin na magpalakasan tayo ng loob sa isa't isa. Diba? Sinabi doon na palakasin natin yung loob ng isa't isa kasi hindi mo kaya na mag-isa ka lang. Patungo sa pag-ibig at mabubuting gawa.
Ayan. So, yun po yung sinasabi sa atin dito about encouragement na yun yung nagpro-provide ng fellowship. Pang-apat, ito po yung pang-apat. Fellowship reminds us that we are not alone. Sabi mo sa tabi mo, hindi ka mag-isa kapatid. Lagi ka dapat may kasama. Nandito ako para sa'yo. Ayan. Ayun, di ba? Ang sarap sa pakiramdam na sinasabi ng katabi mo na, andito ako para sa'yo bro. Andito ako para sa'yo sis. Kasi di ba? Yun yung yun yung nagre-remind sa atin na hindi ka mag-isa. No man is an island. Diba? Hindi natin kaya na mag-isa. And yung journey natin patungo dito sa Christian life natin, sobrang hirap po. Alam naman po natin yan, merong ups and downs, talagang susubukin tayo ng kaaway, pero sinasabi sa atin dito ng Panginoon, hindi ka mag-isa. Lagi kang may kasama. Sabi dito sa ating verse, 1 Corinthians 12:21, the eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. Ibig sabihin lang din po, kailangan natin ng isa't isa. Kasi hindi naman the same yung function ng mata sa kanong kamay. Alam naman nandito yung mata mo, di ba? Parang ang hirap nun, ganun ka tumingin, di ba? So, yung ulo mo ba, pwedeng paayon? De, bugbog na agad yung ulo mo pag naglakad ka, di ba? So, magkakaiba kasi tayo ng purpose. Magkakaiba tayo ng function, kaya naman dapat magsama-sama tayo. Amen po ba? Then lastly, fellowship helps us grow. Yan. So, syempre, hindi naman hadlang sa paglago natin ang fellowship. Ito nga rin po yung isa sa mga way kung bakit tayo mas lalong lumalago sa ating pananampalataya. Coming together is a great way for us, for each of us to grow in our faith. Reading our Bibles and praying are great ways to get closer to God. But each of us has important lesson to impart to one another. So tayo, nagpapalakasan nga tayo, na i-share natin yung mga kahinaan natin at kalakasan sa ating mga kasama. Kaya doon tayo mas lalong lumalago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil gamit yung mga experiences nila, yung kahinaan kasi nila, minsan kalakasan mo eh. And vice versa, yung kahinaan mo, minsan kalakasan nila. Kaya sabay-sabay tayong lumalago kapag part tayo ng isang fellowship. So ano ba yung mga fellowship na yan? Yung light group na meron tayo, etong Sunday service, ano pa ba? Yung prayer meeting, yung TP, Redefined, Couples Fellowship, saka yung Prayer Warrior. Lahat ng activities na meron tayo dito, it is considered as fellowship. So wag lang natin nilalang yung ibang mga gawain. Kasi nga, it is always part of our fellowship. Palakpakan po natin si Lord sa mga oras na ito. Next po, unang di ba? Worship. Pangalawa, fellowship. Ngayon naman po ang pag-uusapan natin is about discipleship. Ano po ba yung discipleship? Based po sa Google, ito po yung the condition or being a disciple, a follower, or a student of some philosophy, especially a follower of Christ. So sabi dito po sa ating verse, ito po yung Great Commission natin. So Matthew 28:19-20, therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So yun po yung pinaka-verse natin para sa discipleship. And yung kanina pong sinabi ko ay base lang po sa Google. Ngayon ito po yung biblical understanding about sa discipleship. Next po. Discipleship is the lifelong process of becoming that person who not only lives that way, but shows others how to do it also. That person must learn it, do it, and show it. So ibig sabihin sa discipleship po, hindi mo pwedeng ituro sa mga disciples mo na mag-devotion ka tapos ikaw hindi ka nagde-devotion. Hindi mo pwedeng ituro sa mga disciples mo na magsimba ka naman. Tapos ikaw pala yung hindi nakikita sa simbahan. Amen po ba? So ibig sabihin lang din nun, paki-next po, practice what you preach. Sa lahat ng mga tinuturo natin, dapat sa atin muna nakikita. Hindi yung kapag ikaw magmamando ka lang, tapos kapag ikaw na yung minandohan, wala lang. Hindi po ganun ang discipleship, hindi po ganun tumatakbo ang discipleship. Dapat sa atin po muna nakikita. Kung ano yung tinuturo mo sa iyong mga members, sa iyong mga light group members, yun muna dapat
ikaw muna dapat yung unang gagawa nun. Hindi yung sila muna yung gagawa, saka mo lang gagawin kapag nakita mong okay sa kanila. Hindi po ganun tumatakbo ang discipleship. Then next po, sabi po dito, dalawa po kasi yan about sa discipleship. It is to disciple, unang-una. To disciple someone is to spend dedicated time with, pray for, and build a friendship with and intentionally teach them how to grow in their faith. Diba? So ito yung about sa pagdi-disciple. And ito naman yung pagiging isang disciple. To become a disciple, a true disciple is not just involved, but it is committed to take up his own cross and follow Jesus to the very end. Diba? Hindi pwedeng discipler ka lang. Dapat disciple ka rin. Sabihin mo yun sa katabi mo, dapat disciple ka din. Hindi pwedeng turo ka lang ng turo, tapos ikaw hindi ka naman pwedeng maturuan. Amen po ba? Diba? Pag ikaw na yung tuturuan, ayaw ko niyan eh. Gusto mo, ikaw lang yung magtuturo. Amen? So, dapat hindi po tayo ganun. Ganun po tumatakbo ang discipleship. Amen? So, pang-apat po natin, it is about ministry. Our fourth purpose, kung bakit tayo on our life bilang isang Kristiyano, is about ministry. Ano po ba yung ministry? Paki-next po. A sense of being duty-bound to work under God's authority as His loyal servant. Di po sinabi dyan na servant lang. Ang sinabi po dyan, loyal servant. Ibig sabihin, kahit na anong circumstances in life, still magsiserve ka pa rin kay Lord. Yun po yung ministry. Hindi yung pag nahirapan ka na, ayaw mo na. Kapag hindi na swak sa schedule mo, ayaw mo na. O kaya kapag, napuyat ka lang, hindi ka na-attend. Diba? Yung mga ganun ba? So, sabi dito sa 1 Peter 4:10. Next po. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So, lahat tayo, meron tayong God-given gifts. Sinasabi po sa atin dito na gamitin po natin yan para sa Panginoon. Hindi po yan tinatago lang. Hindi po yan kapag gusto mo lang gamitin, saka mo lang gagamitin. Marunong kang kumanta. Ay, lahat po pala tayo marunong kumanta. Pero hindi po lahat magaling. Pero kapag ikaw alam mo sa sarili mong magaling ka, bakit hindi mo pinapagamit sa Panginoon? Ano, mananatili bang yung hidden talent na meron ka? Hindi po naman ganun yun, di ba? Kapag magaling ka sumayaw, bakit hindi ka sumayaw? Magaling ka sa technology, bakit hindi ka magpagamit? Magiliw ka sa mga bata, bakit hindi ka magpagamit dun sa kids? Magiliw ka sa pag-welcome ng mga tao sa ushering department. Sa pagkakawang gawa, mission, nandito po tayo. Ang dami pong ministry, mapa-on or off stage. Pero bakit ganun? Hanggang ngayon, nakaupo ka pa rin dyan. Hanggang sa ngayon. Amen po ba? Sino dito yung may mga ministry na? Diba? Karamihan sa atin meron na talaga. Pero bakit ikaw hanggang ngayon, nakaupo ka pa rin dyan at ayaw mong magpagamit sa Panginoon? Yan, sinasabi po sa atin dito na sa next verse po natin, what shall I return to the Lord for all His goodness to me? Siyempre yung service natin pagdating sa Kanya. We need to serve Him dahil napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ikaw, sabi mo sa katabi mo, kung wala ka pang ministry, mag-ministry ka na. Ayan, sana sa pagpasok natin ng April, May, sana marami na mag-apply ulit pagdating sa ministry application, no? Sana magpagamit yung bawat isa sa atin pagdating sa ministry. Kasi syempre, napakahalaga niyan para sa Lord. Sabi eto, basahin natin para mas maintindihan natin. Ministry means serving in the function of a priest by offering up spiritual sacrifices acceptable to God. Speaking of sacrifices, we are that sacrifice. Sinasacrifice natin yung time, yung effort, yung energy na meron tayo for the glory of God. Hindi yan kapag ayaw mo na mag-ministry, ayaw na. Hindi po yun ganun. Ang problema po kasi kapag ganyan, ayaw lang pong mahirapan. Diba? Next, sabi din po dito. Paki-next po. Ministry is the responsibility of all Christians. Sino po dito mga Kristiyano? So dapat tayo lahat, may responsibility tayo kay Lord na mag-ministry tayo. Service to God and others in the name of Christ is non-negotiable. Pag sinabi pong non-negotiable, hindi pwedeng sabihin na, Lord, kapag may work na ako, saka ako mag-ministry, saka ako magsaserve sa'yo. Lord, kapag mayaman na ako,
Saka ako magmi-ministry, saka ako magsaserve sa'yo. Lord, kapag may bahay, lupa, kotse na ako, at kung ano-ano man mga hindi ko pa nakakamit sa buhay ko, saka ako magsaserve. Ganun po ba yun? Sabi po dito, non-negotiable yun. Kaya kailangan po nating mag-serve para kay Lord. Hindi yan kapag gusto mo lang. It is the responsibility of all Christians. Kaya kung ikaw, alam mo sa sarili mong Kristiyano ka, mag-ministry ka para kay Lord. Mag-minister ka para sa Kanya. Gamitin mo yung mga talentong ibinigay sa'yo ng Panginoon para ipapurihan siya. Ito kasi yan eh. Kapag tayo, magaling ka kumanta, di ba? Pero dahil hindi nga sa schedule mo, ay iba na lang kasi mas okay yung ganito. Mas mababa yung standard dito. Mas okay pa yung ano. O kaya kahit anong ministry na meron tayo. Di lang nag-swak sa'yo, ay dito na lang ako kasi hindi mahigpit. Ay dito na lang ako kasi mas madali. Ay dito na lang ako kasi mas okay. Hindi tayo marunong mag-sacrifice kung ganun. At wala tayong sense of responsibility pagdating kay Lord kapag ganun yung mindset na meron tayo. Amen po ba? Amen. So palakpakan po natin ang Lord sa mga oras na ito. And last but not the least, ito po yung panglima. It is about evangelism or to evangelize others or witnessing Jesus in our life. So sabi dito, ano ba yung evangelism? Evangelism is the spreading of the Christian gospel by public preaching or personal witness. So sabi dito, evangelism is an invitation for others to recognize Jesus as the Lord of their lives. It means encouraging them to place their trust in Him. So ini-encourage, kapag evangelism pala, ini-encourage natin yung mga tao na ilagay yung tiwala natin sa Panginoon. Pangalawa is to repent our sins o mag-confess tayo ng mga kasalanan natin sa Kanya. To receive His forgiveness, na-receive na natin yung kapatawaran ng Panginoon. And syempre to follow His teachings. Ganun pala tumatakbo ang evangelism dito sa mundo. And then next, sabi dito sa ating verse, grabe, sobrang lakas ng loob ni Isaiah dito. Sabi dito, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Pero alam niyo yung pinakasinabi ni Isaiah dito na nakakamangha. And I said, here am I, send me. Grabe, no? Pero kung dito tatanungin natin, meron po bang gustong maging part ng evangelism team forever? O diba wala? Ate Joy, wala. So, diba, sobrang lakas ng loob ni Isaiah dito sa part na to. Na Lord, kung walang pwedeng magamit, ako na lang. Ako na lang yung gamitin mo para sa kanila. Isend mo ko para sa kanila. Ganun yung ganun yung about sa evangelism. Sabi dito, ito na yung last na pag-uusapan natin. Reasons why evangelism is important. Then ito po yung 5. Next po. Unang-una syempre kung bakit importante ang evangelism sa buhay natin, it is to obey the Great Commission. Yun po yung Matthew 18-20 na binasa po natin kanina. To make disciples of all nations. Diba? I-share natin yung gospel sa buong mundo. Di lang dito sa buong Baseco, kundi syempre lalabas din tayo. Kaya nga 'di ba may prayer tayo about sa church planting is to reach out. Hindi lang dito sa loob ng Baseco, kundi outside pa sa Baseco. Pangalawa is to share our faith to others. Kailan yung last na na-share mo yung Jesus story mo sa ibang tao? Yung na-encounter mo si Lord. Kailan yung last time na na-share mo si Lord sa ibang tao? Alam naman natin na napakahalaga nito. Lalo-lalo na yung mga testimonies natin on how natin nakilala ang Panginoon. Kung ano ba yung turning point na ibinigay niya sa atin simula nung dati pa na hindi natin siya kilala hanggang sa naranasan natin siya sa ating mga buhay. Pangatlo is to resurrect the community. Dito po sa Baseco, alam po natin na mas marami po yung non-Christians kesa po sa atin. In this time, God is telling us to resurrect the community. Na to share, dito muna sa Baseco. Sige, humayo tayo at ipangaral ang kanyang mga salita dito muna sa loob para makalabas tayo ng free. The next is to express God's love. Huwag mong puputulin na sa'yo lang mangyayari yung kaligtasan. Isipin mo na lang kung ano yung effort na ginawa sa'yo ng mga taong nag-invite
para mapunta ka dito. I-extend natin yun para sa ibang tao pa. I-extend natin yung legacy na kung saan lahat ng mga tao kailangan makakilala sa Panginoon. At para maranasan din nila yung pag-ibig na naranasan mo ngayon. Amen? Siyempre, huwag mong puputulin din na hanggang sa'yo lang. Parang sobrang selfish natin, no? Kung hanggang sa atin lang, okay na to. Pero, ang sinasabi sa atin dito ng Panginoon is to share and to express God's love for others. Kung minahal ka ng Panginoon, mahal din ng Panginoon yung mga taong shesharan mo. Amen po ba? Ayan. And then lastly, is to prepare for His return. Sabi dito, according to the Bible, Jesus Christ will return to build His kingdom on earth. Evangelism is the main event that will shape the following events once Jesus Christ returns in the future. Every action of the evangelist is a step towards building the holy kingdom of Jesus Christ and awaiting for His arrival. Ikaw, kung totoo ka sa lahat ng mga ginagawa mo pagdating sa Panginoon, hindi ka matatakot dun sa second coming ng Panginoon. Sa totoo lang po, kung ikaw ginagawa mo yung pinaka-part mo bilang isang Kristiyano, and it is to evangelize others, hindi ka matatakot sa pangalawang pagbabalik ng Panginoon. Actually, mas magiging excited ka kasi naging part ka nung step na yon para sa kanyang pagbabalik. At alam nyo, bilang ang Christian, syempre alam naman natin, pagdating sa ganitong bagay, napakahirap po mag-evangelize ng tao. Iba-iba po yung mga ugali ng mga kakaharap po natin. At then again, kung tayo, buong puso natin ginagawa itong mga bagay na ito. Kahit na ano pang sabihin nila, ang mahalaga, naitanim natin sa kanila yung punla ng kaligtasan. Amen po ba? Then lastly, para sa ating conclusion. Natin ganito, maybe hindi mo pa alam kung ano yung purpose mo. Maybe ngayon, hindi mo pa alam kung ano yung calling na meron ka galing sa Panginoon. But one thing is for sure, gagamitin ka ng Panginoon sa lahat ng mga taong nakapaligid sa'yo. Maybe on your friends, maybe on your family, kung ikaw yung firstborn Christian sa inyo, maybe sa lahat sa community na kinabibilangan mo, sa workplace na meron ka, hindi natin alam kung saan. But one thing is for sure, that is living according to His purpose. Then lastly, sa ating last quotation, it is not enough to have lived. We should be determined to live for something. At yung something na yun, na sinasabi dyan, yun yung purpose mo sa iyong buhay bilang isang Kristiyano. Amen po? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y mananalangin sa Panginoon. Lord, sa mga oras na po na ito,